Hi guys! For today's video, gagawa tayo ng bake and steam kasaba cake. Siyempre gagawin natin itong dalawang version. Pero yung recipe niya, yung ingredients niya, iisa lang. Pero titignan natin kung magkakaroon ng pagkakaiba yung lasa. Kung ano ba yung kalalabasan, kung alin ang mas masarap, yung steam ba or yung bake ba. So ito na, siyempre uumpisahan na natin. Nagpabili ako kay Habi ng kamoting kahoy. Bali 2 kilos to, nagkakahalaga ng 100 pesos. Babalatan ko lang muna to, no. Minsan talaga merong kamoting kahoy na na ang daling balatan. Meron naman minsan kamoting kahoy na ang hirap balatan. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang natatandaan ko nung maliit ako sa amin kasi maraming tanim na kamoting kahoy. Mas madaling balatan yung fresh na yung bagong hukay lang. So anyway, eto na, naglagay ako ng butter dito sa cupcake molder, and then dito naman sa mga lyanera, no, maglalagay naman ako dito ng sugar. So bali kada lyanera nilagyan ko ng 2 tablespoon of sugar, tapos ika-caramelize lang natin to dito sa apoy. So mahina lang yung apoy natin guys, no. Alalay lang, wag natin hahayaang masunog kasi pag nasunog to mapait. So ang gawa ko nito guys, pag nag-melt na ng konti, angatin mo na, wag mo nang ilalagay stay sa apoy, then ikot-ikutin mo na hanggang sa mag-melt lahat yung sugar. Dati, first time ko nagawa ng ganito, nasunog talaga eh. Ang pait pa naman kasi pag nasunog. So ngayon medyo na-practice ko na ng medyo maigi-igi. So, ganyan lang yung gagawin natin, and then set aside natin yan. At eto na, magkakayas na tayo ng kasaba. Siyempre, yung kasaba natin, hinugasan ko na to kanina. Tapos ngayon, kakayasin na natin or kukudkudin ba? Ano ba nang tawag dito? Basta ganun, kakadkadin na natin tong kasaba. Pag natapos natin tong kayudin lahat, set aside ko lang at dito na tayo magsisimula sa wet ingredients. So, meron ako ditong 3 pieces of egg. Mix it well. Pagkatapos, lalagay na natin yung 1 cup sugar. Tapos, haluin lang natin maigi, syempre para matunaw yung sugar. Hanggang sa mag-pale yellow na yung ating mixture. Pagkatapos, lalagyan ko na to ng 2 teaspoon vanilla. So, tinansya ko lang guys. Tansya lang yung paglalagay ko ng vanilla. And then, nilagyan ko ng 1 teaspoon salt. Haluin lang din natin ulit maigi. Kasi importante talaga sa mixture na hinahalo maigi. And then, syempre, lalagay na natin tong 1 can condensed milk. Ang condensed milk ko, syempre, Jersey. Ilalagay ko na rin tong coconut cream or yung kakanggata, no? Masarap talaga, guys, pag mayroong kakanggata kang ilalagay. Pagkatapos, lagay ko na rin tong evaporated milk. Syempre, yung evaporated milk ko, Jersey. Not sponsored, pero kasi talaga masarap ang Jersey. Ilalagay ko na rin tong melted butter. So, pagkatapos nito, haluin na lang natin maigi. At pagkatapos, ilalagay ko na tong 1 cup glutinous powder or yung glutinous rice, no, kung tawagin dito sa atin. So, mix it well hanggang sa matunaw na lahat tong glutinous rice natin. So, para walang buo-buo. Pagkatapos, ilalagay na natin tong kinudkud ko na kamoting kahoy or yung balanghoy. So, kung mapapansin nyo guys, hindi ko pinigay yung kamoting kahoy. Kasi, syempre gusto ko nandun pa rin yung buong lasa ng kamoting kahoy. No? Parang starch niya hindi nabawasan. At saka, lessen yung liquid na ilalagay mo pag hindi mo pinigay yung kamoting kahoy. Pero it's up to you guys kung ano yung nakasanayan nyo, kung gusto nyo bang pigain yung kamoting kahoy. Wala namang problema, no? Nakadepende na yan sa inyo. So anyway guys, eto na, isasalin na natin dito sa ating mga lyanera. So bali, 1 cup kada isang lyanera yung lalagyan natin. Bali, steam ko to ng 30 to 35 minutes. So, i-check na lang natin syempre kung luto na ba or hindi pa. So, ang nangyari guys, habang ini-steam ko to sa stove, naubusan kami ng gas. So, ang ending, syempre niligtas ako nitong aking induction cooker. Buti na lang meron ako nito, no? So, ganito, after 30 minutes, i-check mo lang na skewer, tusukin mo lang kung luto na. Malalaman mo naman guys yan kung luto na, no? So, pagkatapos nitong maluto, set aside ko lang to, palalamigin lang natin. Pagkatapos, uumpisahan ko na yung bake version naman. So, magsasali na ako ng mixture dito sa cupcake molder. So, bali maglalagay din ako guys sa ibang lyanera.
So, habang ginagawa natin to, nag-preheat na ako ng oven and then sinet ko sa 180 degrees Celsius and then ibibake natin to for about 30 to 40 minutes or until it's done. So, syempre, alalay lang. Check na lang din natin. Sasalang na natin to sa oven. Then, yung first 20 minutes, pag nakita natin stable na tong ating kasaba, ilalabas natin to ulit. So, bago natin gawin yan, gagawin ko muna itong mixture. So, meron ako ditong 1 and 1/2 cup coconut cream. Then, lalagay ako ng mga 4 tablespoon of powdered milk. Pagkatapos, lalagyan ko ng mga 3 tablespoon of sugar. So, hahaluin lang natin maigi yung mixture, syempre, para matunaw lahat. Ito yung ilalagay natin sa ibabaw ng ating kasaba. So, lalabas ko ulit yung kasaba. So, yun yung first 20 minutes. So, lalagyan ko lang nitong coconut mixture. So, guys, ito yung pinagkaiba nung sa steam kasaba. So, dito naman, lalagyan natin ng coconut cream sa ibabaw. So, yung sa steam kasaba naman, ang meron siyang caramelized, di ba, sa pinaka-bottom. So, anyway, kasi pag tinaob mo yun, hindi na bottom. So, anyway, eto na, ibabalik ko sa oven to, and then bibake ko ulit for about 20 minutes or hanggang mag-golden brown na yung ating nilagay na coconut cream sa ibabaw. So, ito yung gusto ko sa bake kasaba, yung pinaka-ibabaw nung kasaba cake. Kasi, masarap talaga yung lasa nito, yung pinaka-ibabaw. Dahil nga dun sa coconut cream mixture. So, ganito yung itsura niya, guys. No? Golden brown na. Ang ganda na ng kulay. No? So, ganito yung itsura. Palalamigin lang natin to. Transfer lang natin dito sa plate para lumamig. Hindi siya mahirap tanggalin sa molder. Madali lang siyang tanggalin. Habang ginagawa ko to, guys, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat, no? As always, thank you very much for always watching my videos, no? Maraming salamat po talaga. At syempre, kung bago ka sa channel ko, please, baka naman. Please, don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. At ito na, guys, ipapakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng bake at saka yung steam. So, ito yung in-steam natin kanina na kasaba cake. Ganito yung itsura, no? So, ito naman yung binake natin na kasaba cake. So, ganito naman yung itsura. So, titignan na lang natin dito kung ano yung mas masarap. So, anyway, ito muna yung unang itataob natin, itong in-steam ko na kasaba. So, ito yung merong sugar on top, yung nakaramelize na sugar sa ilalim. Siyempre, tinaob natin, so ibabaw na. So, anyway, ito naman yung bake kasaba. So, itataob din natin to. Madali lang din to, guys, tanggalin, no? Kasi nga meron naman butter, so madali lang tanggalin. Siyempre, tataob din natin para makita natin yung pinakaibabaw, yung itsura. So, ganito na yung itsura nitong dalawa. At siyempre, hindi pa yan tapos. Lalagyan pa natin ito na yung yung babalanse sa lasa ng ating kasaba cake. Siyempre, itong cheese. Kakaskasan lang natin ng cheese or kukudkuran, kakayudan. So, kung ano man yung tawag natin dito, no? So, basta syempre, lalagyan natin ng maraming cheese. Syempre, mas marami, mas masarap. Kung hindi ka pa nakakagawa nito, try mo na para malaman mo talagang masarap. May laban tong aking kasaba cake, no? So, pwede mo tong idagdag sa iyong dessert list. At syempre, pwede mo tong idagdag sa mga paninda kung nagtitinda ka ng mga kakanin. Eto na, titikman na natin yung ginawa natin. So, syempre, unahin ko muna to, guys, tong binake ko, no? Titikman natin kung anong lasa nung binake versus dun sa in-steam lang. So, pagkatapos, nguya. Pagkatapos naman, eto naman, titikman naman natin tong in-steam. Actually, nakahalati na to, guys, kasi kinainan na to ni Habi. Kasi, nasbet niya yung steam. So, ako syempre, titikman ko rin kung ano yung mas masarap. Syempre, ang aking hatol, mas masarap talaga yung bake, no? Kasi, ang pinagkaiba lang nito, guys, kasi yung ibabaw. So, kasi gusto ko yung may coconut cream sa ibabaw. Nas parang malinam na mas ma-creamy
yun yung panglasa ko, no? Kasi, depende sa ano talaga sa panlasa ng tao. So, yan yung ibabaw niyan. Ang sarap talaga. Dahil dun sa coconut cream. So, masarap din naman tong in-steam. Kaya lang, mas matamis ng konti compared dun sa binake. Kasi nga, gawa naman nung nakaramelize sugar sa ibabaw. So, yun naman yung ano ng in-steam. Mas matamis ng konti. Pero overall, pag pinapili mo ko steam or bake, gusto ko yung bake. So anyway, eto na guys, sasalin ko lang to kasi ipapapre-taste ko. Papapre-taste to. Siyempre kasi, i-share ko naman to. Alam nyo guys, pag gumagawa naman ako ng ganito, marami din naman nakakatikim. Hindi lang naman yung kids, si hubby, tsaka ako. Siyempre, pinapatikim ko rin naman to sa iba kong mga mahal sa buhay. So anyway, itry nyo na itong gawin. Promise, masarap po talaga, no? Siyempre, ganun talaga. Pag ikaw gumawa, masarap. Kasi laging may kasama pagmamahal yan eh. Every time na may niluluto ka, kailangan masarap. Kailangan lagyan mo ng pagmamahal para lalong ma-appreciate nung kakain, di ba? So that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today, no? Kasi ako talaga nag-enjoy talaga ako. So anyway, maraming salamat po sa araw na to at sana lagi kayong nandyan para panoodin lahat yung mga sinishare kong video. Thank you for watching and God bless everyone. Diyos mabalos. See you on my next video. Bye-bye.